Nobyembre, ito ang buwan na inilaan para sa mga taong yumaon na. At ngayong araw nga na ito, samahan ninyo ako at pumunta tayo sa sementeryo upang dalawin ang mga mahal natin sa buhay. Hindi na nga kami pumunta ng hapon kasi sobrang init nga ng panahon, kaya naman napag-isipan namin na sana sa gabi na lang kami pumunta. At yun nga, sa gabi kami talaga napunta. At dahil nga gabi na, sobrang dilim doon sa cemetery at kailangan talaga nating gumamit ng flashlight para makita natin ang daan. Kasi hindi natin alam, baka may mga ahas na nakatago dyan sa mga paligid-ligid dyan, di ba? At syempre, ang pinakakatakutan natin, wala naman sanang sumulpot na multo dito sa ating video. Naku, grabe naman kung mangyari yun, di ba? Dito nga kami unang pumunta sa puntod ng mga yumaong pamilya ng aking asawa. Tignan mo nga naman tong asawa ko, parang sigurado siya sa pinupuntahan niya. Palagi naman itong nawawala. Kaya ako naman, sunod naman ako ng sunod sa nilalakaran niya. Sige, tingnan na lang natin, baka nga tama nga yung daan na pinuntahan niya. At yun na nga, nakarating na kami sa punto na pupuntahan namin. Nauna nga kami dumating dito. At nahoyla itong mga kasama namin kasi ang hirap ngang maghanap ng parking space para sa tricycle. Kaya naman kami, dahil nakamotor lang kami, mabilis lang kaming nakasiksik sa mga daan. At syempre, gaya ng nakagawian, kailangan nating magtirik ng kandila, magbigay ng bulaklak, and of course, kailangan natin ng prayer para sa mga kaluluwa ng mga yumao nating minamahal. At syempre, pagkatapos nga namin pumunta dito sa mga kamag-anak ng aking asawa, syempre, pupunta na din kami doon sa kabila, doon naman sa puntod ng aking nanay. Last 2021 nga namatay yung aking nanay dahil meron siyang sakit sa puso o merong butas sa kanyang puso. Kaya yun, nagkaroon ng heart enlargement, tapos nagkaroon na ng mga komplikasyon. Kaya, ayun. Napakalungkot nga nung pumanay yung mama ko kasi nga COVID-19 noon. Kapag may mga namatay na tao, agad mong ililibing, hindi pwedeng patagalin at iburol pa sa bahay. Lalo pat comorbidity ang tawag sa kanila dahil meron silang mga sakit na nauna. Ayan, COVID na agad yun. Kaya dapat pagkapatay nila, ilibing na din kinabukasan. Kaya hindi talaga namin siya naiburol sa aming bahay. Ang dami-dami nga naming problema noon, lalong-lalo na sa paghahanap ng puntod kasi wala kaming mahanap na pwedeng paglibingan kay mama ko noon kasi sobrang mahal ng lupa kapag bigla ang namatay ang mga mahal natin sa buhay. Buti na lang may plano ang Diyos at nakahanap kami ng lupa na paglilibingan ng nanay ko. Yun na nga lang din ang pinagdasal ko ng araw na yun, na makahanap kami ng maayos na paglilibingan sa kanya kaysa naman i-backhoe siya at ilagay na lahat ng kung saan-saan. Kaya malaki ang pasasalamat ko sa Panginoon dahil hindi niya inalaw na mangyari yun. At sana lahat ng mga mahal natin sa buhay na yumaon na naway patuluyin ni Lord sa kanyang kaharian sa langit ang mga kaluluwa nila. At naway gabayan tayo lahat dito sa lupa. Okay, so yun lang. Kaya kung bago ka sa video na to, huwag mong kalilimutang mag-like, share, and subscribe. Okay? Goodbye!